DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Wala nang saysay pang kalayaan dahil wala na rin silbing sinasabi mong panibagong bukas. Naglaho ng aking kinabukasan dahil winasak ito ng isang maling paratang. Wala nang kwenta ang aking buhay dahil paubos ng aking lakas at panahon. Kaya sabihin mo sa akin, aanin kong bukas kung wala akong magigis ng umaga! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Aanhin ko ang bukas kung wala akong magigis ng umaga. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Ramil, pumayag na ang korte sa petisyon mo. Meron ka ng permiso para dumalaw sa burol ng iyong mama. Bibigyan ka rin nila ng security. Yun nga lang, dapat raw na nakaposas ang iyong mga kamay. Okay lang yun. Kahit pati pa ako, iposas nila. Ang importante, makita ko si mama. Isang bagay lang ang labis kong ikinalulungkot. Ano yan? Namatay siyang hindi kami magkasundo. Galit at hinanakit ang aking pabaon sa kanyang paglisan. Sa ngayon ba, may kinikimkim ka pa rin galit sa kanya? Nagawa ko na siyang patawarin. Yun nga lang, hindi ko yun nasabi sa kanya. Hindi ko man lang siya nayakap. At hindi ko nasabi kung gaano ko siya kamahal. Okay lang yun, Ramil. Basta ang importante ay wala nang galit dyan sa puso mo. At kung nasaan man siya ngayon, siguro naman matatahimik na siya. Siya nga pala. Anong araw ang itinakda ng korte para mabisita ko si mama? Sa makalawa na ang libing ng mama mo. Kaya yun rin ang araw na itinakda ng korte para mabisita mo siya. Sa hapon pa naman ang libing niya, pero pwede ka nang pumunta ng umaga. Pinayagan na pala ng korteng dumalaw si Ramil dito sa burol ni Mama? Oo, pumayag ang korte, pero ako hindi. Isinusumpa ko, hindi masisilayan ni Ramil ang bangkay ni Mama.
Hindi naman kaya kawalan ng respeto kay Mama yung gagawin mong pagpigil kay Ramil. Ang pagpunta rito ni Ramil ang kawalan ng respeto. Pagkatapos ng ginawa niya, may lakas pa siya ng loob magpunta rito. Kapal naman ang mukha niya. Sa iyo may atraso si Ramil at hindi kay Mama. At saka isa pa, maraming dadating na media dito pagpunta niya. Kapag hindi mo pinayagan si Ramil na makita si Mama, tayo ang lalabas na masama. Wala akong pakialam. Tapos na ang eleksyon, kaya hindi na natin kailangan ng good publicity. Brando! Basta hindi ko hahayaang makatungtong si Ramil sa puneraryang ito. Ano ba? Papasukin niyo ako! Sino ba nag-utos na hindi ako pwedeng pumasok? Ako! Ako nag-utos. Hindi ka pwedeng pumasok. At sino ka para pagbawalan ako? Ang korte mismong nagbigay sa akin ng permiso na makapunta ako sa burol ni Mama. Oo, may permiso ka ng korte. Pero ako pa rin ang may jurisdiction sa puneraryang ito. Ako lang ang may karapatan dito. Ako ang magpapasya kung sino ang gusto at ayokong papasukin. Pareho lang tayong may karapatan. Hindi lang ikaw ang anak ni Mama. Anak din niya ako. Kaya hindi mo ako maaaring pagbawalan. Ano ba, bitiwan mo ko? Huwag mo akong harangan. Hindi pa pwede. Kung gusto mo makita si Mama, kailangan dumaan ka muna sa aking bangkay. Bakit, kuya? Bakit mo akong ginaganito? Wala akong kasalanan sa'yo. Hanggang ngayon ba naman, ayaw mo pa rin umamin? Nahatulan ka na ng korte. At wag mo na akong tatawagin kuya. Dahil wala akong kapatid na kriminal. Kaya lumayas ka. Huwag mo siyang itulak at ipagtabuyan. Hindi makatarungan ang ginagawa mo. Paglabag ito sa karapatang pantao ni Ramil. Huwag kang makialam dito. Hindi porke abogado ka, pwede ka na magdulong-dulungan. Sige! Demanda niyo ako. At kahit sa ang korte, hindi ko kayo uurungan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Taon ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, narito pa rin ako sa bilangguan. At marahil, dito na rin ako mamamatay. At sa aking pagpanaw, ay kasamang malilibing ang hustisyang matagal ko nang inaasama. Kung sa bagay, matagal na nga palang nakalibing ang hustisya. Nauna na nga pala yung naglaho at namatay. Pero bakit ganun? Bakit buhay pa rin ako hanggang ngayon? Ano pa nga bang silbi ng patabon kong buhay? Ramil, may dalaw kayo. Malamang, si Henry na naman. Wala namang regular na dumadalaw sa akin maliban sa kanya. Oh, sabi ko na nga ba
ikaw na naman ang bisita ko. At may dala ka uling pagkain. At pagkatapos mong kumain, ay mag-toothbrush ka gamit itong unique toothpaste. Ayan, kailangan ko yan. Siya nga pala, may good news ako sa'yo. Wala nang kahulugan sa akin ang kahit na ano pang good news na sasabihin mo. Malapit na, Ramil. Malapit ka nang makalaya. Ha? Nagpapatawa ka ba? Hindi ako nagbibiro. Umamin na ang tunay na salarin. At alam ko na kung sino ang mastermind sa pagtambang kay Brando. Yung dating governor na pumalit sa nanay mo. May taning na ang buhay niya, kaya nag-public apology na siya. Inamin niya ang nagawa niyang kasalanan. Kaya pwede na tayo mag-file ng petisyon para muling mabuksan ang kaso mo. Oh, bakit parang natulala ka? Hindi ka ba natutuwa? At ano naman ang dapat kong ikatuwa? E di, malapit ka nang makalaya. Makakamtan mo na rin sa wakas ang hustisya. Sabi ko naman sa'yo na matatapos din ang gabi at sisikat din ang araw na masisilayan mo ang panibagong bukas. Wala nang saysay pang kalayaan. Dahil wala na rin silbing sinasabi mo panibagong bukas. Naglaho ng aking kinabukasan dahil winasak ito ng isang maling paratang. Wala nang kwenta ang aking buhay dahil paubos ng aking lakas at panahon. Ramil. Kaya sabihin mo sa akin, aanin kong bukas kung wala akong magigis ng umaga. Sa wakas, Ramil, at nakalaya ka na rin. Anong gusto mong unang gawin? Gusto kong hiramin ang baril mo. Bakit? Anong gagawin mo? Magpa-practice lang ako sa target shooting. Gusto kong malaman kung maayos pang aking pulso. Okay. Sigurado ka, ha? Baka naman may masama kang binabalak. Sa totoo lang, Henry, gusto ko talagang pumatay ng tao. Gusto kong itumbang nag-frame up sa akin dahil sinira niyang buhay ko. Alam mo namang may taning na ang buhay ng tao. Kaya nga niya ipinagtapat ang buong katotohanan. Pero ang tagal din niyang nagpakasasa. Ilang taon din siyang nanungkulan bilang gobernor ng ating lalawigan. At marami rin siyang kinurakot. Hindi lang sa akin may atraso kundi sa taong bayan. Ramil, kalimutan mo na ang iniisip mo. Dahil tadhana na ang sumingil sa kanyang pagkakautang. Mas mabuti siguro, kumain na lang muna tayo. Ayun ang restaurant to. O sige, nagugutom na nga ako. Kaya sa pagkain ko na lang ibubuhos ang pagkadismaya ko. Tama. May bumangga sa likuran natin! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nayupi ang bumper. Sir, pasensya na po. Hindi ko napansin eh. Pag-usapan na lang po natin. Babayaran ko po ang damage. Ano ba pangalan mo? Ramil Mendoza Jr. po. Ano? Ramil Mendoza? Magkapangalan tayo? Anong pangalan ng nanay mo? Pamela po. Anak ka ni Pamela? Nasaan siya? Gusto ko siyang makausap.
2 buwan akong buntis nang masangkot ka sa kaso ni Brando. Iyon ang dahilan kung bakit ako biglang nawala nung kasagsagan ng iyong paglilitis. Umuwi ako ng Bicol at doon ako nanganak. Bakit mo yun inilihim sa akin? Dahil ayoko nang dagdagan pa ang alalahanin mo. At isa pa, desidido na ako makipaghiwalay sa'yo. Kaya wala nang dahilan pa para sabihin ko sa'yo ang katotohanan. 25 taon na ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mong pagtalikod sa akin. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo? Pagkatapos, nalaman ko naman ngayon ang ginawa mong paglilihim. At dahil doon, muling nanariwang sugat dito sa aking puso. Damang-dama ko ngayon ng hapdi at kirot dito sa aking dibdib. Patawarin mo ako, Ramil. Patawarin mo ako. Hindi ko rin gustong magkahiwalay tayo. Pero yun ang nakatakda nating kapalaran. At huwag kang mag-alala. Dahil hindi pa naman siguro huli ang lahat. Napakahabang panahon ang nasayang sa akin. At lalong tuminding aking panghihinayang. Dahil ipinagkait mo sa akin ang katotohanan. Kaya nga, inuulit ko. Patawarin mo ko, Ramil. Patawarin mo ko. Ella. Bakit, Mami? Bakit kayo naglihim sa akin? Ang tagal kong naniwala na patay ng aking ama. Hindi ko ginustong itago sa iyong katotohanan. Pero yun ang hinihingi ng pagkakataon. Unawain mo naman sana ako. Ewan ko. Hindi ko alam kung paano ko kayo unawain. Kaya kong tanggapin ang katotohanan na isang bilanggo ang aking ama. Pero ang ginawa niyong pagsisinungaling, iyon ang hindi ko matangkap. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko. I hate you, Mami. I hate you. Hindi ko kayo mapapatawad. Ano ang naghihintay na kapanaran sa mag-amang Ramil ngayong natuklasan na nila ang katotohanan? Mga nagsiganap: Dionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, James Quaton, at si Phil Cruz bilang Ramil. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit
at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Aanhin ko ang bukas kung wala akong magigis ng umaga. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.